lahat. Sa mundong patuloy na nagtutulak sa atin na mapansin, makita, makilala, kilalanin upang purihin, isang tahimik na biyaya na manatiling nakatago at walang nakakakita. Marami po kasi sa atin ang natatakot na hindi mapansin. Nais nating kilalanin ng iba yung ating pagsisikap. Ibig natin pahalagahan ng kapwa yung ating sakripisyo. Purihin yung bawat mumunting tagumpay na ating nagagawa. Ngunit marami sa mga dakilang gawa ng Diyos, kung ating titignan, naganap sa panahon ng katahimikan. Halimbawa, 33 taon na namuhay si Jesus, 33 years of which namuhay sa katahimikan. 3 taon lamang po yung kanyang tinatawag na public ministry. Subalit ang pinakadakilang pangyayari sa kanyang buhay, naganap sa loob lamang ng 3 taon. Gayun din, ang tahimik na pagsilang ni Jesus, hindi sa marangyang kaharian, kundi sa madilim na sabsaban. Ang tagapagligtas ng mundo ay isinilang hindi sa isang palasyo, kundi sa isang hamak na lugar. Tila ba kinalulugdan ng Diyos ang paggawa niya ng mga dakilang gawain sa panahon ng natatago at walang nakakakita o palihim. Kung kaya nga po, ito po yung paanyaya ng ating pagdiriwang ngayong gabi. The joy of being hidden. Ang kaligayahan na makukuha kapag tayo ay natatago. Pansinin po ninyo, marami sa atin gagawa ng mabuti dahil may nakakakita. Marami sa atin pipiliin ng tama kasi may nanonood. Huwag na po tayong lumayo. Sa Facebook, may mga taong magpo-post. Nalulungkot sila kapag walang nagla-like. Sila na nag-post, sila unang nag-comment, sila din ang unang magla-like. Kaya nga po, ano po ang siyang itinuturo sa atin ngayong gabi? There is joy in being hidden. Nawa matagpuan natin yung kaligayahan na hindi sa pagpapakitang tao yung paggawa natin ng mabuti. Sapagkat kung ating titignan, ang lahat ng natatago, malapit sa puso ng Diyos. Nariyan ang halimbawa ni Saint Teresa ng Lisieux. She lived for 30 years. She lived in a cloistered community. Lihim, nakatago, walang nakakakita. Pero pansinin ninyo, she became the patroness of the mission. Hindi siya lumabas sa 4 na sulok ng monasteryo, pero naging patron ng bawat nagmimisyon. Kaya nga po siguro, malimit po kasi, di ba? Kapag sinabi nating secret, yung mga masasamang ginagawa natin ng palihim. Maraming mga bagay na nakatago, napilit natin kinukubli. Bakit? Dahil masama. Ibahin naman natin ngayong gabi. Kahit pala mabuti, pwedeng maitago. Kahit pala tama, pwedeng palihim. Sapagkat ayon sa Ebanghelyo, ang Diyos na nakakakita ng mga bagay na ito, ang siyang gaganti sa atin. Kaya alam ninyo, ano po ba yung nakakatakot? Ang nakakatakot, hindi yung nagpapakita ka. Ang nakakatakot, nasanay kang gumawa ng mabuti sapagkat merong nakakakita. Kaya ano po ang pinaka-nakakatakot doon? Kapag wala nang nanonood, hindi ka nagagawa ng tama. Kapag wala nang nakikinig, hindi mo nagagawin ng mabuti. My dear friends, always remember, there is joy in being hidden. Naroon ang kaligayahan sa mga bagay na nakukubli, sa mga bagay na natatago. At sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, kung kaya natin gumawa ng kalokohan ng palihim, dapat mas kaya natin gumawa ng mabuti kahit walang nakakakita. Dapat mas kaya natin gumawa ng tama kahit walang nanonood. Sapagkat ang tanging ang Diyos na nakakakita ng bawat mabuting palihim nating pinipili
ang siyang tunay na gaganti sa atin. Kaya sa misang ito, huwag po tayo makontentong nagpapalabas lang. Huwag po tayo makontentong may nakakakita lang. Sapagat kung ang Diyos ang tatanungin, mas ibig niya ang palihim. Mas gusto niya ang hindi nakikita ng mata, bagkus tagos sa bawat pusong nakakakita. Amen.